Tumitingin ako sa oras kasi kanina, umaga habang nagpiprepare ako ng aking humilya, tinext ko lahat ng pari na magmimisa ng simbang gabi. Sabi ko, in consideration of the people who will come for simbang gabi, we will limit our homily to 8 to 10 minutes. So pag 8 minutes, may magbebel. Pag lumagpas ng 10 minutes, papatayan ng mic. Joke. Okay. Anyway, nandito na naman po tayo at nagsisimbang gabi. Nakakatuwa kayo lahat pagmasdan dahil hindi pa man nag-aalas 6 ng gabi ay may mga dumarating na. Kaya kami ay nagbukas na ng pintuan. Maganda na ang tradisyong ito ay ating ipinagpapatuloy kahit tayo ay nandito sa malayong lugar ng Canada. Ngayong unang simbang gabi, sinisimulan natin ng isa na namang banal na paglalakbay. You know, I always want to envision the simbang gabi, especially for us here. Because let's admit the fact, I think some of us, ito lamang yung ating effort, conscious effort na magsimba araw-araw, gabi-gabi. For the rest of the year, miss na miss kayo ni Lord. As ngayon, andito kayo excited. So, yun ang relasyon nyo kay Lord, so be it. Patuloy kayong hihipuin ng Panginoon. Pero, kaya gusto ko sana makita ito parang isa itong retreat na meron tayong gabi-gabi, iba-iba ang naglilid sa ating pagninilay. Kaya nga, itong siyam na araw ng pagsisimba ito ay patuloy na paghahanda ng ating mga sarili, ng ating mga puso sa pagdating ng Panginoon, lalo't higit sa panahon na hindi natin alam kailan siya darating. Yung Pasko, alam natin kung kailan darating yun Pero hindi natin alam kung kailan tayo makikipagkita kay Lord face to face. At iyon ang ipinaalala sa atin ng Adbyento. Yung mga maraming pagdating ng Panginoon na hindi natin alam kung kailan. Kaya dapat lagi tayong handa. Sa unang pagbasa, ating napakinggan na sabi, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Napaka-straightforward naman yon. Ginaganap ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Dapat may araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Buong pusong naglilingkod, matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Sa Ebanghelyo, alam nyo kung meron mang paulit-ulit na karakter na ating napapakinggan sa tuwing panahon ng Adbyento, ito ay si Juan Bautista. Si Juan Bautista nagpatotoo tungkol sa katotohanan, parang nagniningas na ilaw na nagliliwanag. Iyon ang description sa kanya ni Jesus mismo. At sabi pa ni Jesus, hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. See, God's desire for every one of us is to be saved. Gusto tayong iligtas ng Diyos. Tayo ba gusto nating magpaligtas? Yun ang tanong. Sabi pa ni Jesus, patotoo na higit sa patotoo ni Juan, ang mga gawa ni Jesus na ipinagagawa sa kanya ng Ama at kanya namang ginanap, yan ang nagpapatoo na ako ay isinugo niya. Sabi in English, if you don't believe my words, sabi ni Jesus, you at least look at my works. And that would prove to you that I came from the Father. Kaya nga, ang nais kong bigyang diin sa aking pagninilay sa gabing ito ay tayong lahat tinatawag na magpatotoo, maging saksi. We're all called to be witnesses. You know, in baptism, tayo lahat ay pari, hari, propeta.
sa mga nakaatena ng binyag na ako ang nagbinyag. Yan ang napaka-special aspect na lagi kong ina-underline sa tuwing ako ay magbibinyag. We are priests, prophets, and kings. Tonight, the emphasis that I would like to emphasize for us, for the reflection, for the purpose of our reflection tonight is being prophets. Ngayon, ating bigyan pansin ng pagiging propeta. Ano ba ang maging propeta? Ang propeta ay tagahatid ng mensahe ng Panginoon. Pero kung hindi naman natin alam ang mensahe ng Panginoon, paano natin ihahatid yon? Ang propeta, tagapagpatotoo ng katotohanan ng Diyos at mabuting balita. Kung hindi natin alam ang mabuting balita, paano rin natin ihahatid yun sa iba? At ang propeta ay isang saksi, witness. Sabi pa doon sa isang programa sa television, sa GMA7 sa Pilipinas, sabi niya, sama-sama tayong maging saksi. Ulitin niya natin yun. Sama-sama tayong maging saksi. Oh, inaantok na kayo. Sama-sama tayong maging saksi. Very good. Ang saksi ay hindi lang taong nakakakita, kundi taong nabago ng kanyang nakita. Hindi lang siya nakakarinig ng salita ng Diyos, isinasabuhay niya ito. Sa mga pagbasa sa Adbyento, madalas nating marinig ang mga taong naging saksi sa liwanag ng Diyos. Mga taong tahimik ngunit tapat, ordinaryo ngunit ginamit ng Diyos at sa di pangkaraniwang paraan. Madali naman sanang basahin at pakinggan ang salita ng Diyos. Given na yun eh. Sa pagninilay ko, dinala ako ng pagninilay ko, ano ba ang mga hadlang sa atin para tayo maging tunay na saksi? At sa ngayong gabi, for the purpose of tonight's reflection, I will give three hindrances for us to be good witnesses. First, una, yung ating pagkukunwari. Pagkukunwari. Sino yung mga naka-makeup dito ngayong gabi? Diba? Pag nagme-makeup ka, huwag mo masyadong kapalan. Kasi baka mismo asawa mo hindi ka na makilala. Form ng pagkukunwari iyon. Pag sobra-sobra, masyado yun yung pinakikita yung mga skincare makeup products. Okay? Yeah. May mga tao kung mag-makeup, hindi mo na makakilala kung sino sila. Mapanlin lang, sabi ko dito. Tapos may mga tao din, di ba, mapagkunwari talaga. Kaya tayo rin ang minsan ang dahilan ng mga tao sa Pilipinas. Kumbaga, lagi ka makaka-receive ng pahingi ng ganito o tulungan ako, ganyan-ganito. Lagi, constant yon. Bakit? Pag umuwi ka doon, alahera ka eh. Branded ang t-shirt, ang sinelas, lahat. You are creating impression na, oh, really, living a life in Canada is really greener pasture, different from our life here in the Philippines. So, kayo ang kanilang lifeline lagi. Kasi, kayo din ang nun. Pag binuksan mo yung credit card bill, Diyos ko po, pagkukunwari. Pangalawa, ang hadlang sa paging makatotohanan, kasinungalingan. Sino dito hindi sinungaling? Di ba lahat tayo sinungaling? Lahat tayo may kasinungalingan taglay. Dahil sa ating paging makasalanan, mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Lagi nating isipin yun. Ang Panginoon, malapit sa makasalanan. Pero hindi dapat yung dahilan para magkasala tayo ng magkasala. Malapit ang Panginoon sa mga makasalanan na gusto rin namang baguhin, na inaalaw nila ang Panginoon na baguhin sila. Kapag tayo ay tagatangkilik ng fake news, kapag di tayo nagsasaliksik ng katotohanan at tayo share na lang ng share,
Dahil pabor ang ating nakikita o nababasa natin sa ating sinusuportaang tao o politiko o paniniwala, maituturing kang sinungaling. Kapag nagpapalaganap ka rin ng kasinungalingan, matuturing ka din, ng fake news, maituturing ka rin sinungaling. Para lang yung mga tao mahilig sa chismis. Ganon. Hadlang yun sa pagpapatotoo. O kaya naman, sabi ko dito, pasensya na kayo, produkto to ng aking pagninilay maghapon kanina. Sabi dito, kung ikaw yung taong ang husay-husay magsalita, kasi may problema sa printer ko eh. Nung may kailangan ka, nung nangungutang ka, tapos hindi ka na tumupad sa usapan na magbayad ka, pinahihirapan mo pa yung nagbigay sa'yo o nagpautang sa'yo, sinungaling kang maituturing. Sabi ko dito. Iba maraming ganun. Nagbigay luwag ka na nga tapos ikaw naman ang pinahigpit. Pagka naniningil ka na. Kasinungalingan. Pandaraya, yung pangatlo. Nahadlang sa ating pagiging pagpapakatotoo. Sige, magbigay tayo ng halimbawa ng pandaraya dito sa Canada. Kapag may gusto kang gawin, tapos magko-call and sick ka sa employer mo, tapos nagkita kayo ng employer mo sa party. Nag-call and sick din pala yung employer mo. Form ng pandaraya iyon. Kapag ka sa palagay mo hindi ka binibigyan ng sapat, tapos kailangan ng anak mo na to pencil, o kaya post-it notes, bond paper, you have the liberty of getting it from your office. Pandaraya yun. Pandaraya yun. Hindi ka isang pagpapatotoo, hindi ka nagpapatotoo. Yun ay ilan lamang po sa mga halimbawa. Naisip ko rin habang naglalakad-lakad doon. Pag sumusuporta tayo sa death penalty, kapag tayo ay sumusuporta sa abortion, ay hindi tayo tagapagpatotoo. Hadlang yon sa pagiging tagapagpatotoo. Kaya ito bilang pangwakas, sabi ko dito, time na yata, baka nag-ooras yung 3 pari dito. Bilang hamon ko sa ating lahat, kasama po ako dito. Ano ang mga pagkukunwari mo? Ano ang mga kasinungalingan mo? At ano-ano yung mga pandaraya mo? Mga kapatid, hindi hinihingi ng Diyos na maging perpekto tayo. Ang hinihingi niya ay maging tunay tayong mga saksi, mga taong handang magdala ng liwanag ni Kristo sa isang mundong puno ng dilim. Magkaroon ito ng katuparan kung tayo'y nagdarasal o nagsisimba palagi, kung tayo'y nagbabasa o nakikinig ng salita ng Diyos, at kung tayo'y tumutugon ng may katapatan sa kanyang mga utos o kanyang kalooban. Mga kapatid, habang nagsisimula ang ating simbang gabi, naway itatanong natin sa ating mga sarili, kung titingnan ba tayo ng iba at ang iyong buhay, sumasalamin ba sa buhay mo ang pagiging tagapananampalataya ni Kristo? Anong klaseng saksi ka? Anong klaseng saksi ka? Naway maging saksi tayo, hindi lang sa loob ng simbahan, kundi lalo sa labas nito. Sa gayon, kapag dumating ang Pasko,
hindi lamang natin ipagdiriwang ang kapanganakan ni Jesus, kundi masasabi nating isinilang siya muli sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid, mga mananampalataya, dito sa Sacred Heart Cathedral, sambatin natin, sama-sama tayong maging